Praise God. So, bago po tayo mag-umpisa, tayo manalangin. Salamat aming Ama at sa oras po na ito, sa aming pong pag-aaral na yung mga salita, ay buksan niyo po ang aming mga espiritual na mata, espiritual na tenga, makita at maunawaan namin ang iyong salita. At hayaan mo, Panginoon, na itago mo lamang po sa likuran ng iyong krus ang iyong anak, at ang tanging Jesus lamang ang maparangalan sa aming kalagitnaan. Palain mo ang bawat babae, lalaki na dumako sa lugar na to, na may kani-kaniyang hinihiling sa iyo, may kani-kaniyang pangangailangan, may kani-kaniyang nakaatak sa kanilang mga balikat. Lord, sa gabing ito, lalabas kami sa lugar na to ng matagumpay sapagkat alam namin na tinugon mo na ang aming mga panalangin. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Malakas na palakpak kay Lord. Okay, you may be seated in the presence of the Lord. Tayo po tayo maupo. Praise God. For the next few minutes, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. Whenever po saan ako pupunta or wherever saan ako pumunta, ay dala ko po ang pagbati ng aking may bahay, si Pastora Jen, at ang aking tatlong anak, si Emmanuel, Samuel, at Israel. Praise God. At ang pagbati rin po para sa inyo ng ating pong kongregasyon, JCTD Abu Dhabi. Praise God. Nagsasabi sa inyong shalom. Sabihin mo yung shalom. Doon po ang batian, salam alaikum. Praise God. Pero tayo bilang mga Kristiyano ay shalom. Praise God. So, ang pag-aaralan po natin ay istorya ng bansang Israel. Praise God. Kami po ay pinalad na makasama doon sa trip nung nakaraan. Napunta kami doon sa Israel. At alam niyo po, ang Israel po ay pinili. Praise God. Ngayon, nung ikaw, bagamat hindi ka Israelita, nung tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, naging spiritual Israelites ka na rin. Amen? Ano ibig sabihin nun? Lahat ng pangako sa mga Israelita ay pangako na rin ng Diyos sa iyo. May pangako ba si Lord sa inyo? Taas nga kamay na may pangako si Lord sa inyo. Say amen. Praise God. Alam niyo po, dapat nagbabasa tayo ng Bible. Pagka may nabasa ka doon, at tingin mo kinausap ka ni Lord, yun ang pangako ni Lord sa iyo. Amen. Praise God. At huwag kang papayag na hindi mangyari sa iyo. Alam niyo po, nung araw, bata pa ho ako, bata pa rin naman hanggang ngayon. Praise God. Ang ating church, nandun pa sa may Playbor. Sino nandito na nung nandun sa Playbor yung church? Praise God. Ayan. Pagka si Bishop Ted ay nagpapatotoo, sabi niya, ipinasyal niya raw yung nanay niya sa si Inang Hiner, yung kanyang biyanan sa Singapore, sa Hong Kong. Sinasabi ko sa nanay ko pagdating ko ng bahay, sabi ko, Mama, isang araw ipapasyal din kita sa Singapore. Ganun din ho, sagot ng nanay ko, naku, napakahangin na naman. Nung araw ho, baong kami sa utang, talaga hong, sabi nga rock bottom, no? Kaya po mahirap paniwalaan. Pero nung isang araw, nung 2016, nanganak ko yung aking asawa, dinala ko po doon ang aking nanay. Nung pauwi, dumaan po kami ng Singapore. At habang kami namamasyal sa Singapore, akay-akay ko po yung nanay ko, kami dalawa lang. Sabi ko, di ba Mama, sabi ko sa'yo, ipapasyal kita. Sabi mo, mahangin. Sabi ko, ano ngayon? Amen, Pastor. Praise God. So yung mga simpleng bagay na ganon, pwede palang mangyari. Amen. Kahit mahirap ang sitwasyon, noong mga panahon na yon, napakahirap ng sitwasyon. Noong mga panahon na yon, kung titingnan mo, parang imposible naman magkaroon tayo ng ganito kagandang simbahan. Pero alam mo, ang lahat ng imposible sa tao, posible lahat sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? Kaya yung mga imposible sa iyo, kayang gawin ni Lord na posible yan. Say amen. Praise God. So mag-aral tayo ng salita ng Panginoon in the book of Judges chapter 2, verse 7. Praise God. Hallelujah. Andiyan po, in the book of Judges chapter 2, verse 7, ayan. Ang Judges po, meron pong 12 judge ang Israel. Ang Panginoong Diyos, dahil pinili niya ang bansang Israel, nagpapadala lagi ang Diyos ng mamumuno. Kaya ho, dapat talaga may namumuno. Dapat ang tao may pastor. Dapat meron kang leader. Okay? So ang Israel, pagka may propeta, propeta ang leader nila. Pagka may hari, hari ang leader nila. There is
story o there is a time in the Bible na ang leader o ang tumatayong pinuno ng bansang Israel ay mga judges o mga hukom. Okay? So, nung panahon po na si Joshua ay buhay, sabi po dito, and the Israelites served the Lord throughout the lifetime of Joshua, the leaders who outlived him, those who had seen all the great things the Lord had done for Israel. Alam nyo naman po, nung namatay na si Moses, as you all know, sino pumalit kay Moses? Si Joshua. So si Joshua ang pumalit at sila'y pumunta sa lupang pangako, praise God, or sa promised land. Ngayon, habang nandoon si Joshua kasama nila, ay naglilingkod ang mga Israelita sa Diyos sapagkat nandoon si Joshua. So habang buhay si Joshua ay naglilingkod ang bansang Israel. Next slide. Joshua, son of Nun, the servant of the Lord, died at the age of 110. Praise God. Sino gusto umabot ng 110? Hallelujah. Basta malakas. Amen. Mahirap yung 70 ka nakatayo, 40 nakahiga naman. Praise God. Basta malakas. Amen. So si Joshua ay inabot ng 100 Gs, pero namatay. Ito po'y katotohanan na ang tao ay darating at darating sa panahon na mamamatay at darating yung oras na pagtigil ng pagpintig ng ating puso. Anong sumunod na slide? Sabi dito, they buried him in the land had been allocated at Timnath Sirah in the hill country of Ephraim, north of Mount Gaash. Okay, after namatay, syempre inilibing. Verse 10, after that generation died, another generation grew up who did not acknowledge the Lord or remember the mighty things He had done for Israel. Tingin kayo sa akin, nung si Joshua ay buhay, na-lead niya yung tao na maglingkod sa Diyos, yung bansang Israelita. Nung namatay si Joshua, sumunod na henerasyon, hindi na naglingkod sa Diyos. Kaya mga magulang, mga kapatid, sa mga may magulang dito, mayroon kayong mga anak, pag hindi nakita ng mga anak nyo na naglingkod kayo kay Lord, at inuunan nyo lagi si Lord, sila man hindi maglilingkod sa Diyos. Kaya napakahalaga ko kayo mga anak, kung kayo may mga anak, dadalhin nyo sa church yung inyong mga anak. Say amen. Praise God. So ano sumunod? The Israelites did evil in the Lord's sight and served the images of Baal or Baal. Yun ang malungkot na katotohanan. Ang Israelita, gumawa ang Diyos ng napakaraming himala nung panahon ni Moses, nung panahon ni Joshua. Kaya lang, nung namatay yung henerasyon na yon, another generation grew up, hindi na naturuan. They don't acknowledge the mighty things that the Lord had done for them. So ano nangyari? They serve, yung mga images, yung mga Diyos-Diyosan ang sinamba, which is maling-mali, okay? So, ang Diyos naman ay may habag. Ang Diyos naman ay merciful. Di ba tayo, kung minsan nagkakamali tayo, salamat na lang at iniingatan pa rin tayo ni Lord. Say amen. Di ba kung minsan lumalayo ka kay Lord or naglalayo-layuan ka kay Lord, yung iba nawawala. Yung iba naman, nagwawala-walaan. Di ba? Ang pinakamahirap hanapin, hindi nawawala. Alin? Yung nagwawala-walaan. Yun ang pinakamahirap hanapin. Para lang yan tulog. Okay? Yung tulog, madaling gisingin ho yun. Amen. Pero yung nagtutulog-tulugan, mahirap gisingin. Praise God. So, ang bansang Israel, nagwawala-walaan, nagtutulog-tulugan. Pero alam nyo, ang Diyos laging nandiyan to the rescue. Para ding buhay mo. Kung minsan nalalayo ka sa Diyos, pero once you stop and acknowledge that you need God in your life, nandyan lagi si Lord to the rescue. Say amen. Parang ikaw din. Sabi mo sa akin, parang ikaw topic ni Pastor ngayon. So ang ating topic na yun, pinamagatan ko pong, when God says yes. Sabi mo nga sa katabi mo, when God says yes. Pag umuo si Lord, oo na yun. Hindi na binabawi yun. Ang Diyos, pag sinabi niya, ginagawa niya. Yung kaibigan mo o yung kasamahan mo, kumisan sinabi sa iyo
minsan hindi naman ginagawa, minsan ginagawa rin naman. Ano ba, sinabi sa iyo ng kasamahan mo, mamaya pagkatapos ng church, ililibre kita ng pagkain. Praise God. Di ba? Eh kung minsan, nakakailan church na kayo, hindi naman nangyayari. Pero ang Diyos, pag sinabi ng Diyos, ginagawa ng Diyos. Nung panahon na yon, Israelites did even evil in the sight of God in worshiping the image of Baal. Sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Imbis na sambahin yung tunay na Diyos, ang sinambay mga Diyos-Diyosan. Ngayon ano nangyari? Nalayo sila sa Diyos at ang nangyari, sila'y inalipin ng napakaraming mga tao, ng mga Canaanites, mga Perizzites, mga Jebusites, yung mga yon. Inalipin sila, Midianites. For 7 years, inalipin sila. Ngayon, in next verse, talon tayo sa Judges chapter 6. Sabi dito, verse 11. Judges 6:11, next slide. The angel of the Lord came and sat beneath the green tree of Ophrah. Ito po istorya. Nagkasala sila sa Diyos, lumayo sila sa Diyos. Ngayon, yung consequences ng kanilang ginawa, inalipin sila ng napakaraming bansa. Kinawawa sila. Pagka dumarating yung maraming bansa, pinapatay lahat ng kanilang mga hayop, mga kamelyo, mga alagaan nilang tupa, pinapatay lahat. Iniiwan silang kawawa, wala silang magawa. Ngayon, isang araw, may nag-appear na angel at Ophrah, which belonged to Joash at the clan of Abiezer. Gideon, sabihin nyo nga Gideon. Nandun si Gideon. Gideon, son of Joash, was threshing wheat at the bottom of the winepress to hide the grain from the Midianites. Isipin mo, naggigiik siya. Naggigiik siya, habang naggigiik siya, nakatago siya sapagkat pag dumating yung mga Midianita, kukunin yung kanilang ginigiik. So imaginein mo, nagtatrabaho ka para sa iyong kakainin, takot na takot ka. Bakit? Baka dumating yung mga kalaban, agawin. Kawawang-kawawa sila, wala silang pagkain. Okay? So habang siya naggigiik, nagtatago. Pero may dumating na anghel. Sabi ng verse 12, the angel of the Lord appeared to him and said, mighty hero, the Lord is with you. Sabi mo sa katabi mo, the Lord is with you. Habang siya'y naggigiik, dumating yung anghel. Sabi niya, mighty hero, the Lord is with you. Nagulat itong si Gideon. Bakit ako tinawag na mighty hero nito? Sabi ni Gideon, Sir, Gideon replied, if the Lord is with us, next slide, if the Lord is with us, why has all this happened to us? And where are all the miracles our ancestors told us about? Di ba parang ikaw din? Oh, Lord, kung ako'y sinasamahan mo, ba't ganito buhay ko ngayon? Ito yung pangarap ko, Lord, ba't ganito nangyayari sa buhay ko ngayon? Di ba may pangako ka sa akin, ba't ang hirap ng pinagdadaanan ko ngayon? Minsan ba nakakapagtanong ka rin sa Lord ng ganon? Minsan parang, imbis na you go forward, ang nangyayari, pabalik. So si Gideon ay isa ring halimbawa ng regular na tao at ordinaryong taong kagaya mo. Sabi mo sa katabi mo, kagaya mo rin. Praise God. Sabi niya, kung ako'y mighty hero, ba't ganito nangyayari sa amin ngayon? Bakit nangyayari itong mga nangyayari? Nasaan na yung mga himala na kinukwento ng aming mga ninuno? Ano yung himala na ginawa ng mga, na kinukwento ng kanyang mga ninuno? Hinati ng Diyos ang dagat na pula. Amen? Dumaan ang bansang Israel sa tuyong lupa, sa Red Sea. Yun yung mga himala na ginawa ni Lord. Nasaan na yun? Ba't nangyayari sa buhay namin to ngayon? Na kami inaalipin ng mga Midianita. Didn't they say the Lord brought us out of Egypt? But now, the Lord has abandoned us and handed us over to the Midianites. Sabi niya, ngayon kami nahihirapan. Inaalipusta kami ng mga Midianita. Verse 14. Then the Lord turned to him and said, go with the strength you have and rescue Israel from the Midianites. I am sending you. So, ibig sabihin, pinili ng Diyos si Gideon. Parang ikaw din, pinili ka ni Lord para iligtas at para pasaganain hindi lang ang pamilya mo, pati iyong mga kamag-anak. Pinili ka ng Diyos para ikaw yung gamitin. Hindi ka na born again
para ikaw ay maligtas lang. That's one. That's the main thing. Na born again ka, nakilala mo si Lord para maligtas ka. That is the main thing. Pero hindi natatapos doon. Born again ka, nakilala mo si Lord sapagkat gagamitin ka ng Diyos para marami ring makakilala sa Kanya at magbago din ang buhay. Amen? So si Gideon, sabi niya, gagamitin kita. I am sending you. Sabi ng angel. But Lord, Gideon replied, how can I rescue Israel? My clan is the weakest in the tribe of Manasseh, and I am the least in my entire family. Sabi niya, yung lahi namin ay pinakamaliit. Ako nga yung in effect, sabi niya, ako nga yung pinakamahina sa amin. Ako nga yung pinakakulelat sa amin. Alam mo, ang ginagamit ni Lord, hindi yung matatalino at mahuhusay. Ang ginagamit ni Lord, yung may mga pusong mapugpakumbabat, masunurin at handang sumunod sa Diyos. Amen? Kung maghanap ang Diyos ng mahuhusay nung panahon ni Jesus, dapat kinuha niya lahat yung mga iskriba at pariseyo gawing disciple. Mahuhusay yun, matatalino yun. Pero sino kinuha ni Jesus? Yung mga hindi aral, yung mga mangingisda. Bakit? Sapagkat ang pinipili ng Diyos, yung mga ordinaryong tao na kagaya mo at kagaya ko. Para ipakita ng Diyos ang kanyang kabutihan, yung buhay mo na dating wala, magmula sa wala, pagpapalain ka ng Lord para ang maluwalhati ay siya lang at wala ng iba. Amen? Palakpakan nga natin si Jesus. Sabi ng Diyos, the Lord said to him, I will be with you. You will destroy the Midianites as you were fighting against one man. Sabi niya, sasamahan kita. Alam niyo po, mga kapatid, kaibigan, ako po bilang pastor, nasa ibang bansa, sinasabi ko lagi kay Lord, Lord, basta sinamahan mo ko, okay na. Basta kasama kita, okay na. Kung ano man yung pinapagawa mo, basta samahan mo lang ako, Lord, okay na. Ito si Gideon ganun din Sabi ng Diyos, the Lord said to him, I will be with you. You will destroy the Midianites as you are fighting in one man. Parang isang tao lang ang kalaban mo. Verse 17, Gideon replied, if you are truly going to help me, show me a sign. Show me a sign to prove that it is really the Lord speaking to me. Bigyan mo ko ng sign na ikaw talaga ang nakikipag-usap sa akin. Verse 18, don't go away until I come back and bring my offering to you. He answered, I will stay here until you return. Tingnan niyo po itong si Gideon. Alam niyo po ang mga Israelita, kahit ngayon, ang pinakamayayamang tao sa daigdig ngayon, yung pinakamayayaman na tao sa daigdig ngayon sa mundo, walang iba kundi mga Hudyo, mga Israelites. Bakit? They were chosen people of God. Praise God. So, alam nila ang sikreto. Dito sa verse na ito makikita mo, kinausap siya ng Diyos, sabi niya, huwag kang alis, Lord, huwag kang alis. Intayin mo kung magbalik at magbibigay ako ng offering sa iyo. Alam nila yung sikreto. Para ikaw pala, ano man ang gawin mo, unahin mo na, pasalubungan mo na, magbigay ka doon para sa Panginoon. Sabi ni Gideon, kinausap siya, saglit lang. Intayin mo ako. Huwag kang aalis dyan. Magbibigay ako ng offering sa iyo. Gideon hurried home. He cooked a young goat with a basket of flour. He baked some bread without yeast. Then carried the meat in the basket and brought in a pot. He brought them out and presented them to the angel who was under the great tree. Praise God. Huwag kang aalis dyan, Lord. Meron akong offering. Gagawa lang ako ng offering. Ibibigay ko sa iyo. Sa madalit salita, inintay niya yung inintay ng anghel, si Gideon. Gumawa siya ng offering. Nagpatay ng kambing. Gumawa ng tinapay at binigay niya as offering. Bakit? May word na. Ay ikaw kapatid, kaibigan, pag may naririnig kang isang bagay, dapat tataniman mo na agad. Say amen. Pagka naramdaman mo para sa iyo yon. Okay? Tuloy natin ang kwento. Verse 34 in chapter 6. Then the Spirit of the Lord came on Gideon. He blew trumpets summoning Abiezrite to follow him. Okay?
dumating na yung Santong Espiritu kay Gideon. Verse 35, He sent messengers throughout Manasseh, calling them to arms, and also into Asher, Zabulon, Naphtali. So they went up to meet him, to meet them. Tingnan nyo, siya ang least. Yung sa lahi nila, sila yung pinakamaliit. At sabi niya, siya yung pinaka-least or pinakakulelat. And yet, nung dumating ang Holy Spirit, nung dumating yung anointing ni Lord sa kanyang buhay, nung pinatawag niya yung kanyang mga kamag-anak, nagdatingan lahat. Praise God. Bakit? May anointing. Anointing makes the difference. Pag dumating na yung Holy Spirit sa iyong buhay, lahat susunod sa iyo. Bakit? Sapagkat nakita nila ang binago ng Diyos sa iyong buhay. Kaya dapat kung ikay Kristiyano, matagal ka nang nag-church, dapat may nagbabago sa buhay. Say amen. Dapat may nagbabago sa ugali. Say amen. Pagka tinanong ka, Christian ka ba? Opo, Christian ako. Eh baka matagal mo nang kasama sa trabaho, hindi alam na ikay Christian. Christian ka ba? Hindi halata. Di ba? Dapat alam nila at halatang-halata na ikay isang Kristiyano. Nung pinatawag ni Gideon, nagdatingan yung kanyang mga kamag-anak. Tuloy natin ang pagbasa. Gideon said to God, If you will save Israel by my hand, as you have promised, verse 37, prove it to me in this way. Si Gideon naghihingi ng sign. Ninenervyos. Praise God. Bakit? Marami yung Midianite. Ang sabi ng Biblia, yung Midianita hindi mabilang sa dami. Kaya sabi ni Gideon, sige Lord, bigyan mo ako ng sign. Bigyan mo ako ng tanda na sasamahan mo ko. Ikaw kapatid, kaibigan, pagka may hinihiling ka kay Lord, pag nakita mo na ang kamay ng Diyos ay kumilos, para sa iyo yun. Di ba lagi natin naririnig, tinuturo sa atin dito. Ang tugon ng Diyos sa bawat panalangin mo, 3. It's yes, no, or wait. Pag sinabi ni Lord na yes, it's a yes. Hindi nagbabago si Lord. Sabi ni Gideon, prove it to me this way. I will put a wolf fleece on a threshing floor tonight. If the fleece is wet with the dew in the morning, but the ground is dry, and I will know that you are going to help me rescue Israel as you promised. Sabi niya, tatagalogin ko, maglalagay ako ng bimpo. Di ba yung mga harina, ang lalagyan nun ang lalagyan ng harina nung araw cloth. Hindi naman siya sako. Sabi niya, maglalagay ako ng parang tuwalya dito. Bukas ng umaga, Lord, kung talagang tinawag mo ko, basain mo yung tuwalya. Tapos yung paligid niya, yung ground, tuyo. Yun, naniniwala na ako na talagang tinawag mo ko. Verse 38. And that is just what happened. When Gideon got up early in the next morning, he squeezed the fleece and wrung out a whole bowl full of water. So ibig sabihin, nung magising siya, kung ano yung sinabi niya, Lord, tuyo yung paligid yun lang tuwalya yung basa. Nangyari. So pag sinamahan ka ni Lord, kahit anong gawin ng kaaway, sinamahan ka ni Lord. Say amen. Tuloy natin ang kwento. Then Gideon said to God, please don't be angry with me. But let me make one more request. Ang daming request ni Gideon. Para ding ikaw, ang dami mong request. Praise God. Sabi ni Gideon, meron pa isa. Pwede ba isa pang request? Please don't be angry with me. But let me make one more request. Let me use the fleece for one more test. This time, let the fleece remain dry while the ground around it is wet with dew. Binaligtad naman ngayon ni Gideon. Oh Lord, isa pa. Ilalagay ko uli yung tuwalya doon. Kung kagabi, binasa mo yung tuwalya, tuyo yung paligid, ang basain mo naman ngayon, paligid, tuyo yung tuwalya. So ano nangyari? Sa susunod na preaching ko na uli yung kasunod. Sabi dito, so that night God did as Gideon asked. The fleece was dry in the morning, but the ground was covered with dew. Praise God. Alam niyo mga magulang, mga kapatid, ang bansang Israel, pinangunahan ng 12 hukom or mga judges. But Gideon is one of what?
of the main judge in the book of Judges. But you know what? He doesn't know, he is not aware of his identity, his position, and possession. Ang anghel, hindi basta-basta na lang mag-a-appear. Mangungusap ang Diyos sa iyo sapagkat meron siyang gustong ipagawa sa iyo. May dalawang important truth in this story. Number one, anuman ang sinasabi sa iyo ng tao ay hindi mahalaga. Kung anumang paninira ang sinasabi nila sa iyo, hindi mahalaga yan. Ang mahalaga kung anong sinasabi ng Diyos sa iyo. Si Gideon, ang sabi ng Diyos sa kanya, I will use you to lead this nation out of slavery. I will use you, I have chosen you. So si Gideon, nanghihingi ng sign. Hindi siya makapaniwala sapagkat siya'y mahina. Paano ng Diyos na convince si Gideon? Sa pamamagitan ng tuwalya. Praise God. Ngayon, gamit na gamit ang tuwalya. Sobra ho, init. Praise God. Alam niyo, no, okay na uwi rito, noong isang araw, sabi ko, parang nagkabaliktad na. Dito na Middle East at doon na sa amin Isipin niyo po nung nakita niyo naman siguro sa balita, bumahaho sa amin sa UAE. First time, praise God, in the history of UAE, na gano'n ang kalakas ang ulan. Tapos pagdating ko rito sobra init. Abe, dito nakakuyata, nagiging ulyanin na yata ako daigdig. Kung saan naman, hindi na alam kung saan iinit. Pero alam nyo, napakabuti ng Diyos. Bakit? Sabi ko nga nung nasa Abu Dhabi kami, bumahana, praise God. Yes, naapektuhan kami, in a sense, sarado mga karsada. Sarado halos nagsara ang ekonomiya ng Dubai. Bakit? Sarado airport. Mahigit 12,000 flight it's either cancel or nire-route. Bakit? Baha, pati airport. Yung airport parang seaport. Praise God. So, yung karsada, lahat lubog. No? Pero you know what? Mabuti pa rin ang Diyos. Bakit? Ang Diyos ang nag-iingat sa atin na kanyang mga anak. Amen? Praise God. Bagamat naapektuhan, pero slight lang. Nung lumabas ako sa bahay namin, hindi ho ako makababa. Ang sasakyan ko nandun lang, hindi ko mapuntahan yung sasakyan. Bakit? Ang tubig pantay gutter hanggang dito. So, ang kailangan para bababa ako, balik yung sapatos ko. Sabi ko, wag na tayo umalis. Praise God. So, sa maliit salita, sa Abu Dhabi naman, awa ng Diyos, mabilis humupa ang baha. Pero alam nyo, sa Dubai, hanggang ngayon, baha pa. As we speak, naubos yung mga tanker nila. Saan? Para hititin yung mga baha. Bakit? Wala hong kanal. Hindi naman ho namin, sino ba mag-e-expect na disyerto uulan ng ganong kalakas? Sabi ko, diyan kayo luma sa Pilipinas. Sa Pilipinas, ang baha. Naglalangoy pa yung mga Pilipino. Praise God. Amen. Praise God. Naglalangoy pa sa baha. Di ba? Hallelujah. Pero doon po talagang grabe. Yung mga mall, pinasok ng mga tubig. No. Praise God. You know what? Yan ay mga tanda na malapit na dumating si Lord. Kaya dapat bilang mga Kristiyano, hindi ka na nagpapatumpik-tumpik. Dapat bilang Kristiyano, pagdating sa gawain, lagi kang on the go. Amen? Praise God. Tuloy na natin para matapos natin. Sabi dito, verse 7. Talon tayo sa verse 7. Then si Jerubbaal, yun yung si Gideon. Bakit siya tinawag na Jerubbaal? Sapagkat sinira niya yung mga isang gabi, nung umuwi siya, sinira niya lahat yung mga Diyos-Diyosan doon, yung mga Diyos-Diyosan ni Baal. Ngayon tinawag siyang Jerubbaal. And his army got up early in the morning, far as the spring of Harod. The armies of Midian were camped north of them in the valley near the hill of More. The Lord said to Gideon, you have too many warriors. Siyempre, lalaban tayo. Ang ginawa ni Gideon, naghanda. Tinawag niya mga kamag-anak niya, maghanda tayo. Ba't tayo inaalipusta ng mga Midianita na yan? Lalaban tayo. Ginamit siya ng Diyos to lead the nation Israel. So sabi niya, tara na, lalaban na tayo, pumunta na tayo doon. Pero ang kalaban nila, parang 11. Mas marami yung kalaban. Pero dahil sa anointing na binigay ni Lord kay Gideon, lalaban tayo. Sabi niya gano'n. So, paniwala niya, na-convince niya yung kanyang mga kamag-anak, lalaban sila. So, pumunta na ron, verse 3. Therefore, sabi dito, sabi sa verse 2 kanina, the Lord said to Gideon, you are too many warriors with you. Verse 2. You have too many warriors with you. Sabi niya, ang dami nyo.
Ang dami nyo. You have too many warriors with you. If I let all fight the Midianites, the Israel will boast to me that they save themselves by their own strength. Sabi niya, ang dami nyo. Pag pinahinayaan ko kayo na lumaban sa Midianita, sasabihin ng mga Israelita, sasabihin nila, natalo namin ang Midianites sa ganang aming sariling lakas. Sabi ni Gideon, napakadaming kalaban, Lord. Siguro ikaw lumagay kay Gideon. Kasi parang ikaw din yun eh. Hirap na hirap akong i-convince itong mga kamag-anak ko para samahan tayong lumaban. Ngayon naman sasabihin mo, madami kami, mas lalong madami kalaban. Sabi ni Lord, hindi. Sabi niya, pag hinayaan ko kayong lumaban, sasabihin ninyo na nanalo kayo sa ganang inyong lakas. Kaya kapatid kaibigan, ano man ang gawin ni Lord sa buhay mo, dapat sinasabi mo lagi, it's all by the grace and mercy of our Lord. Hindi yung pag binati ka, ang yaman mo na ako ba, magaling ako, di ba? Dapat hindi ganon. Dapat sasabihin mo lagi, biyaya at habag lang ng Panginoon. Sabi ni Lord, okay, verse 3, therefore tell all people, whoever is timid and or afraid, may leave this mountain and go home. 22,000 of them went home, leaving 10,000 who were willing to fight. Sabi ni Lord, sige, tawagin mo yung mga tao, tanongin mo kung sino yung mga duwag at mga takot. Sabi mo, umuwi na. Abay, nung sinabi niyang ganon, 22,000 agad ang umuwi. Ang natira, ilan ang natira? 10,000 na lang ang natira. Imagine, ang sabi ng Bible, as many as the swarm of locusts ang kanilang kalaban. Napakadami ng kalaban. Kung ikaw si Gideon, Lord, 33,000 na lang ho kami, 32,000 ho kami. Ang dami hong kalaban. Pinauwi mo pa yung 22,000. Yung pala yung 22,000, nabaswitan lang ng asawa, kaya sumama. Mga duwag pala. So natira, 10,000. Next slide. But the Lord told Gideon, there are still too many. Bring them down to the spring, and I will test them to determine who will go with you and who will not. Sabi niya, ang dami niyo pa rin. Kung ikaw si Gideon, Lord, ang daming kalaban. 10,000 lang ho kami, 10,000, ang daming kalaban. You know what? Sa Diyos, less is more. Sa Diyos, God doesn't need a number. Because 1 plus God equals majority. Hindi kailangan ng napakadami. Ang kailangan lang may word ka ni Lord. Say amen. Dapat may word ka ni Lord. Dapat may pangako si Lord sa iyo. Tapusin na natin. Sige, dalhin mo sila doon sa batis at tuturo ko sa iyo kung sino sasama sa iyo at kung sino hindi. When Gideon took his warriors down to the water, the Lord told him, divide the men in 2 groups. In the group, put all those who cup water in their hands and lap it with their tongues. In the other group, those who kneel down and drink with their mouths in the stream. Hatiin mo sila sa dalawa. Nandun sila sa batis. Kung sino man ang kumuha ng tubig sa pamamagitan ng kamay at uminom ng ganito, itabi mo sa kabilang gilid. Kung sino man yung lumuhod at uminom ng diretso sa batis, itabi mo sa gilid. Okay? Yun ang instruction. Verse 6, only 300 of men drank from their hands, and all the other go down on their knees and drank with their mouths in the stream. 300 lang ang uminom, ginamit yung kamay. Okay? At yung 9,700, lumuhod lahat. The Lord told Gideon, with these 300 men, I will rescue you and give you victory over Midianites. Send all the others home. Pauwiin mo na yung mga duwag yan. Sabi niya, 300 lang ang kailangan ko. Diyan kinuha yung pelikula na 300. Praise God. 300 against, thousands. Praise God. Against legions. So Gideon collected all the provision and rams, horns, and the other warriors and sent their home. But he kept the 300 men with him. The Midianite camp was in the valley just below Gideon. Next verse, verse 9. That night the Lord said, get up, go down into the Midianite camp, for I have given you victory over them. Sabi ni Lord, sige, bumaba na kayo. Panalo na kayo. You know what? Mahaba pa yung kwento.
Kung wala tayong masyado mahabang oras. Alam niyo nangyari? Kukwento ko na lang na mabilis. Praise God. Nung dumating sila doon para labanan yung mga umaalipusta sa bansang Israel, may nadinig, sabi ni Lord, kung ikaw ay nagdududa pa, pumunta kayo doon, mag-spy kayo. Narinig niya, kasinama niya isang bataan niya, si Pura pangalan. Narinig niya yung dalawang nandoon ng mga Midyanita, nag-uusap. Ang sabi, alam mo na naginip ako kagabi. Natalo daw tayo ng mga Israelita. So narinig ni Gideon yun. Lumakas ang kanyang loob. And to make the long story short, with 300, talo nila lahat yung mga Midyanita. Nagtakbuhan lahat. Bakit? Sila nagpatayan. Bakit? With these 300 men. Why? Pag ang Diyos ang nagsabi, pag ang Diyos ang nangako, praise God. Pag sinabi ni Lord sa iyo, pagpapalain ka talaga, hallelujah. Pag sinabi ni Lord sa iyo, ibibigay lahat ng pangangailangan mo, ibibigay lahat ng pangangailangan mo, amen. Pag sinabi ni Lord, bibigyan ka ng bagong bahay, bibigyan ka ni Lord, amen. Kailangan lang humingi ka ng word kay Lord. Hindi yung kung sino-sino. Pag may nagsabi sa iyo, may nanira sa iyo, sinabihan ka ng pangit, ang sasabihin mo, I reverse it into blessing in the name of Jesus. Noong araw, ganoon ako. Ang dami hong naninira. Pero praise God. Awa naman ho ng Diyos. Sabi ko nga, hindi ko alam saan ako dadali ng paglilingkod ko 20 years ago. Pero isa lang ang alam ko. Ang Diyos na pinaglilingkuran ko'y buhay. Kung kaya ng Diyos pagpalain yung iba, hindi rin imposible na pagpalain ako ng Panginoon. Amen? Kaya lagi mo sasabihin, praise God. Kung nakita mo na pinagpapala yung iba, huwag kang maiinggit. Matuwa ka para sa kanila at sasabihin mo, isang araw, susunod ako sa iyo. Amen? Isang araw, darating ang panahon ko. Say amen. So to make the long story short, nataranta yung Midyanita at sila'y nag-away-away, naglaban-laban, hindi na nila alam kung sino ang kalaban. Nagpatayan silang lahat. Alam mo, nung dumating yung 300 doon sa kampo nila, ano ginawa? Patay na lahat. Kinuha na lang yung mga ari-arian nila. Yung plunder. Bakit? Pag ang Diyos ang nagsabi, praise God, He will cause even your enemy to bless you and give you the answers to all your prayers. Amen? Palakpakan natin si Jesus. And God, sa lahat ng pangako sa iyo ni Lord, ito ang sagot ni Lord. And God says, yes. Sabi mo sa katabi mo, God says yes. Praise God. For no matter what, sabi dito sa 2 Corinthians 1:20, for no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. And so through Him, amen, is spoken by us to glory of God. So lahat doon ng pangako ni Lord sa iyo, yes. Sabi mo sa katabi mo, yung pinagpe-pray mo. Dali, mahirap magsalita, walang ko sa'yo sa katabi mo, yung pinagpe-pray mo, yes na yon. Amen. Praise God. Hallelujah. So, sa kwento na ating binasa, nakita natin na kung paano yung ordinaryo na tao ay pwedeng gamitin ng Diyos. Nakita mo yung taong inaalipusta, napakahirap na sitwasyon. Sasabi mo, mahirap ang sitwasyon mo ngayon? Napakahirap na sitwasyon ni Gideon. Naghahanap buhay ka, ikaw nakakapaghanap buhay ka na mabuti. Siya naghahanap buhay. Gagawa ng makakain, nagtatago. Bakit? Pag dumating ang Midyanita, kukunin pa yung kanyang ginigiek. Dumating ang Diyos. Praise God. Hallelujah. Kaya yung mga taong totohanang lumapit sa Diyos, praise God, congratulations. Dumating na ang pag-uumpisa ng pagpapala sa iyong buhay. Amen. Praise God. Sabi nila, life starts at 40. Sabi nila, life starts at 40. Hindi ako niniwala doon. Life starts the moment that you accept Jesus as your Lord and Savior. Doon mag-uumpisa ang buhay. Praise God. Hallelujah. Kaya ikaw nandito, congratulations. Kandidato ka na sa mga rumaragasang pagpapala ng Panginoon. Before we pray, last verse, huwag niyo itong kalilimutan. Ito yung sabi ni Joshua. Joshua chapter 1 verse 8. Ang sabi dito, study this book of instruction continually. Meditate on it day and night, so you will be sure to obey everything written in it. Only then, you will prosper and succeed in all you do. Si Pastor Ryan po ay isang buhay na patotoo ng verse na to. Araw-gabi, Lord, sabi mo,
kung gusto kong mag-prosper, kung gusto kong magtagumpay, basahin ko yung salita. Basahin mo, kapatid. Basahin mo. Pero wag lang manatiling magbasa. Isabuhay mo rin, kapatid. Praise God. Amen. Sabi nga, you shall know the truth, and the truth will set you free. Pero yung truth na natutunan mo, pag hindi mo in-apply, it will not set you free, brothers and sisters. Dapat, nalaman mo, in-apply mo. Dapat, sabi nga, faith without action is dead. So, dapat meron kang gawin. Dapat meron kang ginagawa. Sino nakakilala dito kay Steve Jobs? Yung iPhone? Praise God, di ba? Kilala niyo yun? Alam niyo si Steve Jobs, bata pa lang, mahilig na siyang maggawa ng mga app. At the age of 20, he starts the Macintosh. O itong mga iPhone. And alam niyo, ano nangyari? At the age of 30, si Santi siya. Praise God. Sa kumpanyang kayang inumpisahan. At the age of 30, si Santi agad siya. Bakit? Sa sobrang galing niya, gumawa ng iPhone, mga app, nag-hire siya ng mga matatalinong tao para mag-manage. And yet, napagkaisahan siya. No, tanggalin natin yan. Nasisanti siya. At the age of 30, he spent yung buhay niya sa paggawa ng iPhone, pero nasisante. You know what? Hindi tumigil si Steve Jobs eh. Ano sabi niya? Aking idea yan. Gumawa siya ulit yung Next o Pixar. Number 1 animation company in the world. So ano nangyari? Lumakas yung kanya negosyo. Anong ginawa nun? Binili ng iPhone. Binili ng Apple yung Next. Nabalik na naman siya. So, praise God, siya na rin na CEO. Pero alam niyo, nung mamamatay na siya. Kasi, kilala natin siya na napakayaman. Sabi niya, baliwala pala ang lahat pag mamamatay ka na. Baliwala lahat ng kayamanan. Kaya kapatid, kaibigan, na nandito ngayon, ang tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng pera. Palamuti lang yan. Meron kang anak na napakabait at masunurin. Tagumpay yan bilang isang magulang. Praise God. Meron kang mga kapatid, hallelujah, hindi kayo nagkakasakit, malakas kayo. Isang uri ng tagumpay yan. Praise God. Bakit? Napakamahal sa ospital. Amen? Yun po ay isang kwento na kung saan, yung binasa natin, si Gideon, isang kwento na kung saan, kaya palang gamitin ni Lord ang ordinaryong tao na gaya mo. Akala mo ordinaryo ka lang, pero you know what? Walang ginawa si Lord na ordinaryo. Lahat tayo, espesyal. Sabi mo sa katabi mo, you are special in the sight of God. Tayo lahat. Praise the Lord. Hallelujah. Let's all rise. Sabi mo sa nasa likod, sabi mo, you are special. Kayang gamitin ni Lord. Kayang gamitin ni Lord. Kahit sino, kayang gamitin ni Lord. Praise God. You know what? Nung pauwi ako dito, alam niyo po sa UAE, pagka taga doon ka na, may record ka na, palabas ako ng immigration, hindi na kailangan ng passport. Yung passport ko, nakatago lang sa bulsa ko. Lalabas ako ng UAE, anong gagamit ko lang? Mata lang, mata. Didilat ka lang doon sa may smart gate. May camera doon, didilat lang akong ganon. Sabi nung Indiano na nagbabantay, sabi niya, open your eyes. Dinilat kong ganon. Hindi ako nakapasok, pumula. Sabi niya, go in the other side. Pumunta ako sa kabila. Open your eyes. Dinilat ko talaga, kung laking ganon. Dilat na ganon, nagbukas yung gate. Diretso. Sabi ko, napakabuti ng Diyos. Walang kamukha yung mata ko. Kaya yung mga mata nyo, walang kamukha yan. Out of 7 billion people in the world, nag-iisa ka lang. Wala kang kamukha. Bakit? Yung technology ng biometrics, iba na eh. Bago pa ma-discover ng siyensya yan ngayon, alam na ni Lord yan. Kaya yung print mo, iba rin. Amen? Kaya huwag mo sasabing ordinaryo ka. Huwag mo sasabing hanggang dyan ka na lang. Praise God. Hindi, kapatid. Kaya kang gamitin ni Lord. Gagamitin ka ni Lord para sa iyong pamilya at para sa inyong angkan. Napakasarap na lahat. Pupunta kayo sa church. Praise God. Hallelujah.
sasamba kay Lord. Amen. Praise God. Dala niyo po ako. Ito po sa Diyos ang kapurihan. Noong nandun po tayo sa may Ajinomoto 20 years ago. Mag-isa lang ako eh. Nobody knows me. Ang may kilala lang sa akin si Inang Nene, yung Inang ni Bishop. Sapagkat siya yung nagdala sa akin sa church. Praise God. Ang panalangin ko noon, Lord, isang araw, magcha-church kami. Kasama ko pamilya. I prayed and I prayed and I prayed and I prayed and I never stopped praying. Praise God. Salamat sa Diyos, praise God. Andito na yung pamilya ko, naglilingkod din kay Lord. But, brothers and sisters, it didn't happen overnight. Hindi nangyayari ng overnight. Basta pag may pinagpe-pray ka, huwag kang titigil. Lord, hindi ako papayag na hindi mo ako pagpalain. Lord, itong inumpisahan mo sa akin, hindi ako papayag na hindi mo tapusin. Alam mo, yung ibang tao kasi iniisip, ay, ganito lang ako eh. Wala ako, ganito lang ako. Ganito lang ang aking nakaraan. Hindi mahalaga kay Lord yung nakaraan mo. Ang mahalaga kay Lord yung ngayon. At kung paano kang pagpapalain hanggang sa dako paro. Eh sabi ko nga Lord, ginamit mo ko magpastor sa ibang bansa pa. Di ba? Nung araw tagahatid at tagasundo lang ako nila Bishop sa airport. Pagka lumilipad yung aeroplano doon sa Naias, kinakausap ko, darating ang panahon, sasakay din ako sa inyo. Praise God. Ngayon po, for the glory of God, nagsasawa na ako sumakay ng aeroplano. Pero praise the Lord. Ano ibig ko sabihin? Pagka pala lagi mo sinasabi, pinapanampalatayaran mo, totohanan kang naglingkod kay Lord. Hindi po pwedeng hindi ka pagpalain ng Diyos. Basta totohanan lang. Kagaya ni Gideon, sabi ni Gideon, Lord, kung talagang sasamahan mo ko, samahan mo ko. I will lead this nation. Just be with me. Kaya ganoon din dapat ang lagi mong dasal, ano man ang umpisahan mo. Lord, basta samahan mo ko. Kahit hindi ako samahan ng mas nakararami, basta samahan mo ako, Lord. Diretso. Amen. 1 plus God equals majority. Kaya yung mga imposible sa iyong buhay, hallelujah, I am here to tell you, brothers and sisters, lahat ng imposible, hallelujah, posible lahat sa Panginoon. Amen. Praise God. Basta umamin ka lang lagi kay Lord. Sabihin mo lang lagi kay Lord, Lord, ito po yun. Ito po yun. Ito po ako. Use me. Here I am, Lord. Use me. And God, tingin kayo sa akin lahat before we pray. God has deposited something in you na ikaw lang ang meron. Special ka kay Lord. Ano man nakaraan mo, hindi mahalaga kay Lord. Ang mahalaga yung ngayon. Special ka kay Lord. Special ka kay Lord. Huwag kang papayag na sinasabing ordinaryo ka lang. You are special in the sight of God. Hallelujah. Unique ka. Unique ka. And if God used Gideon, He can also use you. He can also use you for His greater glory. Shall we all bow down our head and close our eyes? Hallelujah. Oh, hallelujah. Yes, hallelujah. Praise God. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul. That I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Come on, worship the Lord. No place I would rather be. No place I would rather be. There's no place, Lord. No place I would rather be. Cause here in my love, here in your love. No place I would rather be. there's no place, Lord. No place I would rather be.
Come on, worship the Lord. Hallelujah. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more. of you, God. Set a fire down in my soul. That I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more. More of you, God. Set a fire down in my soul. Yes, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I want more of you, God. I want more of you. God. Set a Set a fire in my fire. soul. Set a fire. That I can't Sha-da-da-da-da. control. I want more. Yes, set a fire, my Jesus. I want more of you. Sakarabahan. No place I would rather be. There's no place, Lord. No place I would rather There's no place, my King. No place I would rather be. Here in your love. Here in your love. No place I would rather There's be. no place, Lord. No place I would rather be. No place I would rather be. Here in your love. Here in your love. Sharabasingalalahan. Oh, hallelujah. Shikarabahan. Praise be the name of Jesus. Praise be the name of Jesus. Every eye closed. If you think that and you feel that God has spoken to you this morning, taas mo kamay mo, pupunta sa langit. Come on. Praise God. Hallelujah. You are special, my daughter. You are special, my son. I have created a bright and prosperous, successful future for you. Hallelujah. You are chosen. You are dearly loved. Hallelujah. Yes, Jesus. Lord, thank you sa mga anak. Oh, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Come on, kausapin niyo si Lord. Hallelujah. Ano man ang sitwasyon mo ngayon, kausapin mo si Lord. Sabihin mo kay Lord. Say it, say it. Come on, open your mouth. Si Gideon, nagsabi siya. Sabi niya, I'm the least among my family. Sabi niya, nasa na yung himala? Nasa na yung ginawa mo? Na kinukwento ng kami mga ninuno. Come on, speak to the Lord right now. Talk to the Lord by heart right now. He is listening. Hallelujah. Come on, He is listening. God is listening, brothers and sisters. God is here. God is here. Oh, yes, Lord. There's no place, my King. There's no place, my Lord. Yes. There's no place, Lord. Yes, 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 yes. Hallelujah. Come on, let's just follow this simple prayer. Sabihin niyo, Panginoong Jesus. Say it with all your heart. Louder, sabihin niyo, Panginoong Jesus. Panginoong Jesus, Sa oras na to, sa oras po na ito, nagpapasalamat kami. pasalamat po Kami pinili mo. kami pinili mo. Lord, mula sa araw na to, gamitin mo po ako Gamitin mo po para sa aking pamilya, sa akin pa. mga kaibigan, mga kakilala. Gamitin niyo po ako, Panginoon, na magsilbing ilaw at asin sa kanila. Magmula sa araw na to, sinusuko ko sa iyo ang lahat sa aking buhay. Sa pangalan ni Jesus. Ako na lang magpe-pray. Hallelujah. Lord, salamat, Panginoon. Thank you, Lord, sa iyong mga anak na nandito ngayon. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Lord. Thank you for your word. Thank you for your word. Thank you for your word. Thank you for you're always with us. For you never leave us nor forsake us.
Whatever prayer request, Panginoon, ng iyong mga anak, you know us by name. You said in your word, even our hair are numbered in your sight. Lord, in the name of Jesus, whatever prayer request they may have, whatever petition of their hearts right now, give it to them according to your perfect will over their lives, O God. Answer their prayers, O God, according to your will to each and every one of us. And let everyone experience your goodness. Let everyone experience your mercy. Let everyone experience joy and peace that cometh only from you. Hallelujah. Yes, yes. As we sing this song for the last time, hallelujah. Set a fire down in my soul that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. We want more of you in our lives. We want more of you, Jesus. We want more of you, Lord. Shakarabahanda lalabasanda. I want more. I want more. I want more. I want more. I want more of you, God. More of you, Jesus. More of you, Jesus, in our lives, oh God. More of you, Lord. More of you, Lord. Shakarabahanda lalabasikarabah. I want more. I want more. Panginoon, salamat at lahat kami ay aalis sa lugar na to na pinagpala. Aalis sa lugar na to, hallelujah, na nananampalataya at naniniwala na may ginawa ka na sa aming mga buhay. Thank you, Father God. Receive the blessing of the Lord right now. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine unto you and be gracious to you. May the Lord lift up His countenance upon you and give you peace, joy, love, and prosperity after prosperity. In Jesus' name, amen. Isang malakas na palakpak kay Lord. Hallelujah!